sa pagkakabayad namin ng townhouse na yon, malaking kaluwagan na naman yon para sa amin na wala na kaming binabayarang mortgage. Kaya mga kapanyero, nung nakita ko nga pala yung townhouse na tinitira namin ngayon na talagang malaking potential para pagandahin, yun, kinuha namin yun. Pero kami na rin ang nagpintura, tapos yung mga leak, syempre sealant lang yan, papahiran mo lang ng sealant yan, lalagyan mo lang ng sealant yan. Tapos yung mga flooring, dating carpet, pinalitan ko ng mga laminated na flooring, ganun. Tapos nitong nakaraang taon, bali ano ba ni-renovate ko nung nakaraang taon, yung hagdan na flooring din, tsaka yung mga toilet bowl, yun ang mga pinagpapalitan ko. So napakamahal ng rito mga kapanyero, napakamahal ng labor cost. Yun ang mura ang materyales, kayang-kaya niyo yung materyales. Lalo pa konti-konting renovation, may project, pag wala kayong ginagawa, yun ang mga gagawin nyo. Kasi sandali lang naman gawin kung nakakaintindi kayo ng paggawa. Yun nga lang, kapag talagang ipapagawa nyo sa iba, napakamahal ng labor cost dito. Kaya nga mga kapanyero, yung mga pupunta rito, siguro mag-aral kayo ng carpentry. Tignan nyo kung paano. Kasi dito parang kahit hindi kayo mag-aral kasi ang style dito parang Lego. Parang kayo naglalaro lang ng Lego, buo-buo lang. Dahil nga yung cosmetic, napakadaling ikabit. Sundin nyo lang yung talagang instruction ng niya. Nakalagay naman yun sa mga bibili nyo, nakalagay naman yun. Makukuha nyo na, pag didikit-dikit nyo na, dikitan lang. Ang importante kasi mga kapanyero, sa inyo yung lugar na yon, kahit ano gawin nyo. Hindi tulad nung nagre-rent kayo, hindi naman sa inyo yon. Hindi nyo pwedeng pukpukin, hindi nyo pwedeng pinturahan, kasi hindi sa inyo. Yun naman ang isa sa kagandahan ng mag-mortgage kayo, na talagang kahit anong renovation, kahit na anong gawin nyo, ibahin nyo, kung ano gusto nyong kulay, okay lang. Basta trip nyo yung ginagawa nyo, okay, kasi sa inyo. Yun ang isang kagandahan. Hindi tulad nung nagre-rent kayo, wala, kung ano lang yun. Tapos, share ko lang rin pala sa inyo noon, nung nasa apartment pa kami, naglilik na yung sa toilet ng faucet ng bathtub. Hindi ko magawa-gawa kasi hindi naman sa amin, kailangan i-report namin sa may-ari. Iintayin pa namin kung kailan darating yung gagawa. Ganun Ganun ang sitwasyon. Hindi tulad dun sa inyo, makita nyong may leak, punta na kayo sa bilihan, palitan nyo na kagad yung gasket, yun lang. O kung gusto buong gripo, palitan nyo na. O kung gusto nyo naman na magtipid-tipid, gasket muna palitan nyo pagka may leak. May mabibili ring gasket dito. Ganun ang sitwasyon. Kaya ang hirap din ng nangungupahan. Lusaw na ang pera nyo, hindi pa kayo makakilos ng maayos. Lalo pa kapag nangupahan kayo sa basement, yun ang kadalasang mga unang tinitiran ng mga bagong dating dito, mga basement rental. Pero ang hirap din nun. Ang hirap din na ganun. Hindi tulad nung nakabukod ka na kaagad, halos the same lang din naman ang presyo. Ganun. Yun nga lang, maglalabas ka muna ng konting pan-down payment. Yun naman ang isa nga palang isang problema, yung down payment. Pero kung meron naman kayong down payment, bakit hindi, di ba? To mga kapanyero, noong mga panahon kasi na yon is talaga malakas ang warehouse noon namin. Sumusuko kami sa overtime. Kami yung mga last man standing ng Gordon na hanggang matapos kailangan namin tapusin yung trabaho. So
Ang laki talaga ng nakukuha namin noon, noong mga panahon na yon. Yung unang 5 taong ko sa Gordon. Pero ngayon okay pa rin, nakaka-survive pa rin. Pero hindi ganun kalakas katulad nung dati. Kaya nga mga kapanyero, lahat ng extra na pera namin noon is dito namin inilalagay. Nagkaroon kami ng extra payment na monthly. So nagdagdag kami kung noon nagsimula kami mga kapanyeros na nagdagdag kami ng $10 lang. Idinagdag namin sa monthly. So hindi kami nakontento, marami pa rin kami sumusobra noon. Ginawa namin 100 ang extra payment namin. So hindi pa rin, meron pa rin kami natitira hanggang sa dinoble na namin yung payment namin sa mortgage. Kaya ganun kabilis ang pagkakabayad namin dito. Natapos lang namin to ng 10 years and 2 months. Yan, mga kapanyero, dito ang housing interest rate namin noon is 2.34. Ang labanan naman 100,000, 200,000 ang labanan ng loan nyo. Malaki-laki rin yun. Diba? E de lalo pa kung ang worth ng bahay nyo 400,000 pataas, napakalaki ng interest na mapupunta lang sa bangko. So mga kapanyero, kung ano yung pinakamalaking utang nyo, doon kayo mag-concentrate ng bayarin. Huwag nyo munang isipin yung mga iba. Yun munang pinakamalaking pinagkakautangan nyo. Doon kayo mag-concentrate. Kaya mga kapanyero, kaya rin napabilis yung pagbabayad namin ng bahay dahil na rin sa mga overpayment namin or extra payment na tinatawag dito na ginawa namin yun noon nung maliit ang interest ng loan namin. Dahil nga sa 2.34, maliit pa yun. Ikukumpara sa panahon ngayon na talagang ang taas. Kaya mga kabanyero, may mga nadidinig din kasi ako sa mga tropa sa iba't ibang lugar, sa mga iba't ibang pagka nagkakakwentuhan kami tungkol nga dyan sa bahay, na mayroong mga natutuwa, may mga nagsisisi na bakit kumuha ng ganun, na meron pang mga iba na gusto nang mag-downgrade dahil nga nahihirapan. Pagka nagbayad ka ng monthly mortgage is malaki pa, halos kalahati o malaki pa ng konti, mapupunta lang sa interest kaysa sa principal kung kukumputin natin. Kaya nga kami, compute kung magkano, kung 5%, talagang malaki-laki yun So tapos kikita ka lang ng 50,000 o 60,000 per annum, per year mo. Ang average na income dito is 60,000 per year. Tapos ang mapupunta kagad sa interest. Interest pa lang yun mga kapanyero, wala pa yung principal. Paano pa yung mga bills na iba? Paano pa yung mga car loan? Paano pa yung mga ibang gamit, ibang mga pangangailangan nyo rito, pagkain, di ba? Ang unang-unang pangangailangan natin dito, bahay. Pangalawa, pagkain. So, paano natin mapagkakasya yun? Kung may car loan pa, may insurance pa. So, ang dami ring bayarin. So, kaya nga, sinasabi ko, pinapaliwanag ko yung sitwasyon dito, sinasabi ko kung ano yung talagang nangyayari sa amin, kung ano yung nangyari, kung ano yung talagang sitwasyon namin dito, at kung gaano kalaki ang labanan ng presyuhan dito. Mga kapanyero, kung dolyar ang kikitain mo, pero sa Pilipinas mo gagastusin, talagang sitting pretty ka. Milyonaryo ka pagka ganun na sitwasyon. Alam naman natin na pag ang rental payment, wala kayong mabubuong equity. Kung hindi namin ginawa yun, na nangupahan lang din kami noon, sayang yung panahon na habang nagre-rent kami, wala namang mabubuong equity. Samantalang yung ginawa namin, na nag-mortgage kagad kami dahil nga 3 months lang kaming nangupahan. Tapos hanap na dahil nga sayang ang panahon na habang tumatagal nakakabuo kami ng equity.
At ang isa pa, kung ano yung itsura ng tinitiran nyo sa apartment, i-compare nyo sa townhouse. Baka mas maganda pa ang townhouse kaysa sa apartment. Higit sa lahat, malilinis nyo, mare-renovate nyo ng maayos. Alam nyong malinis na bahay. Bali mga kapanyero, naka-base lang ako sa experience, sa totoong nangyari sa buhay namin dito, na hindi ko naman sinasabi yung opinion o hindi ko pinapakialaman yung opinion ng iba. Ito ay opinion ko lang. Ito yung karanasan namin sa 11 taon namin na pag-i-stay dito. Na isineshare ko lang din ito na doon sa mga kababayan natin na padating na baka magustuhan din nila yung way na ginawa namin na makatulong sa kanila para makapagsimula sila ng maayos na buhay, na hindi sila kagad madali ng loan, hindi sila magkautang ng ganong kalaki na baka hanggang sa bandang huli pagsisihan din nila na kumuha sila ng mga ganon. Pero kung mga kapanyero, kung magiging practical ka lang dito sa Canada, hindi ka ganun ka luho sa buhay, makakapag-invest ka, okay. Pero pagka naunahan ka ng utang, naghangad ka kagad ng mga malalaki, tapos hindi mo kaya, mapipilitan kang magbayad, mahirap din ang sitwasyon na ganun. Lalo pa kung mauunahan ka ng credit card, mahirap din. Dahil hindi ka basta-basta makakawala sa credit card. Kaya mga kapanyero, yun ang dahilan kung bakit namin nabayaran yung townhouse na to. Na ngayon, masaya kami na kahit townhouse lang, ang is bahay pa rin yun. Sabi nga, wala kaming pressure sa trabaho ngayon. Wala kaming, kahit na gusto namin umuwi sa trabaho, uwi na kami pagkatapos ng 8 oras. Sa mga kababayan natin na padating, isipin nyo rin kung ano ba yung gusto nyo. Kukuha ba kayo ng malaking bahay o gusto nyo lang yung katamtamang bahay na makakapagpahinga kayo, makakatulog kayo, makakapagtrabaho kayo ng maayos. Hindi pwersado kayong magtrabaho. Pag ayaw nyo magtrabaho, umuwi na kayo. Pagka kasi talagang malaking bahay ang kinuha nyo, ang laking obligasyon. Ganun ang sistema. Kasi mga kapanyero, hindi naman 1,000 lang. Hindi naman maliit na halaga yon. Ang labanan dito, ang pinag-uusapan natin, 100,000. Yun yang 195,000 na inutang namin noon sa bangko. Mabigat pa rin yun nung mga panahon na yun na nagsimula kami. Dahil nga nag-start lang ang sweldo ko sa Gordon, parang $18 lang ako per ora ko noon. Pero kaya lang naman lumalaki yun dahil sa overtime. Pero hindi ako nag-depend sa overtime. Kumbaga yung computation ko talaga dun sa regular lang na oras, kasi hindi natin alam yung bukas kung malakas ba ang overtime o hindi. Nagkataon lang mga kapanyero na talagang sagad-sagad kami sa overtime ng mga panahon na yon. So natsambahan lang namin noon na talagang ang lakas. Tapos ang dami naming customer noon. Hindi namin alam kung lumipat ba sa iba o nagsara na yung kumpanya nila. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari. So sa ngayon, parang regular na oras lang kami. May overtime pa rin pero hindi ganun kasing lakas noon. Matindi noon, noong mga unang 5 taong ko. Kaya mga kapanyero, sa pagpili rin ng bahay, isipin nyo rin kung kaya nyo ba o hindi. Kaya mga kapanyero, yung mga padating na kababayan natin dito, ang una nilang makukuha rito is yung basement rental, sumunod yung apartment, o kaya yung mga room for rent. Meron din namang mga ganun na nirerentahan dito. Ang katuwiran kasi nung iba, simula lang,
Pero hindi nila namamalayan yung panahon na ang tagal ng panahon na nilang nagre-rent, wala pa rin, di ba? Pero kung magiging wise kayo, magiging practical kayo sa buhay, na instead na mag-rent kayo, mag-mortgage na kagad kayo, mas makakamura pa kayo sa mortgage kaysa sa rent. Yun ang para sa akin, para sa akin yun. Dahil nga itong lahat ng sinasabi ko na to, i-base ko lang to kung ano yung experience naming pamilya mula nung dumating kami rito sa Canada hanggang sa ngayon na nakabuo kami talaga, na nakabayad kami, na full payment namin yung townhouse na tinitira namin ngayon. Naging simpleng buhay lang kami, hindi kami naging mataas na naghangad kagad ng material na bagay. Nga pala mga kapanyero, yun nga palang single house dito, wala silang binabayarang tinatawag naming condo fee or maintenance fee. Kasi kami dito sa townhouse, meron kaming binabayarang condo fee. Yung condo fee na yun, ito yung para sa garbage, para sa landscape, snow removal, sa pagka-summer lilinisin yung mga garden nyo, yung driveway, yung mga pathway nyo. Yung mga ibang Pilipino na na-interview ko noon, ng mga natanong ko bakit kumuha ng malaking bahay, ang katwiran nila kasi may condo fee pa ang townhouse. Yun ang nila, yun ang katwiran nila. Ayaw nilang magbayad ng condo fee. Pero nung nag-compute ako, dahil nga kino-compute ko, ang property tax ng single house dito is nasa 4,000 pataas. So, depende yun sa laki ng area mo. Yun ang computation ng government. Kung gaano kalaki ang area, ganun din kalaki yung property tax. So, iba-iba ang property tax payment dito. Depende sa laki ng bahay. So, wala silang binabayarang condo fee, pero ang laki ng property tax. Sa amin naman, meron kaming binabayarang condo fee, pero maliit naman ang property tax. So, nag-i-even lang. Dahil nga, kung ang property tax ng single house is nasa, pagpalagay na nating 4,000, ang property tax namin 1,400 ang per year. Tapos ang condo fee namin is kulang 300. So nag-i-even lang, hindi ganun kalayo yung agwat nung presyuhan namin. Kung gusto mo ba na malaking bahay pero malaki rin ang babayaran mo, o gusto mo naman ng maliit lang yung bahay mo pero maliit lang din yung babayaran mo, so nasa tao yan. Kaya nga mga kapanyero, sa pagbili rito, sa pagpunta nyo rito, nasa sa inyo. Kayo ang gagawa ng sarili nyong daan, sarili nyong buhay dito, kung ano yung gusto nyo. Kaya mga kapanyero, kaya kami nakabayad ng townhouse sa loob ng 10 taon at 2 buwan. Bali ngayon taon lang na to kami nakabayad. Kaya nga ang saya. Ayan mga kapanyero, natapos namin yung pinakamalaking obligasyon namin dito sa Canada, yung bahay. Na may mga nagsasabi na townhouse lang, pero masaya naman kami na nakabayad kami sa townhouse na yun. Kaya mga kapanyero, hindi rin biro ang tumira dito sa Canada. Talagang mahirap din ang sitwasyon dito, lalo pa kung hindi ka makakuha ng magandang trabaho, tapos nangungupahan ka. Ang hirap. Parang lahat ng sweldo mo pagka nangungupahan ka, mapupunta lang din sa rental mo. Ayan mga kapanyero, shout out nga po pala kay Sir Eduardo Jr. Peria ng Malolos, Bulacan. Yan, Sir Edward, tagang Malolos din po ako. Bali ang birthplace ko sa Barihan, Malolos, Bulacan. Diyan ho talaga ako pinanganak. Then lumipat lang po kami diyan sa may Giginto, Bulacan. Diyan po sa may Violeta Village, Rosariville. Kung alam niyo po yon, sa Violeta, sa Tulay ng Tabang, diyan po ako lumaki. Yung request nyo, talagang naging buhay ko diyan sa Pilipinas. Gagawa ko talaga ng
ng isang content yan. Maraming salamat sa suporta nyo. Kaya mga kapanyero, maraming salamat. Hanggang sa muli.